Reading and Literacy Grade 1 Quarter 2 Week 5. Let's learn about sounds, consonants, and vowels in a word, beginning or ending. Day 1. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about sounds, consonants, and vowels in a word, beginning or ending. Day 1. At the end of the lesson, the learners can produce the sound of the letters, identify the letters, isolate sounds, consonants, and vowels in a word, beginning, end, or ending. Substitute individual sounds in simple words to make new words. Sound out words accurately. Identify function words that name people, things, places, animals, and events. Use vocabulary words associated with school. And practice the math concepts in the text. Pagmasdan ng mga larawan. Kayo ba ay nagdarasal? Kanino kayo nagdarasal? Tuwing kailan kayo nagdarasal? Ano-ano ang sinasabi ninyo sa inyong pagdarasal? Noong mga nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang mga hiram na titik, ang kanilang tunog at kung paano sila isinusulat. Sa araw na ito ay mayroon tayong babasahin na kwento. Sa inyong pagbasa ay bigyan ninyo ng pansin ang mga pangalan ng mga tauhan na nagsisimula sa mga hiram na titik na ating inaral. Kasabay ng pagtanda ninyo sa kanilang mga pangalan, tandaan ninyo ang kanilang mga katangian na ipinakita sa mahalagang bahagi ng ating kwento. Sa ating pagbabasa ay tukuyin din ninyo ang mga salita na ginagamit sa mga pag-uusap sa paaralan. Bago natin simulan ang kwento, basahin muna natin ang mga salitang maaaring mahirap para sa inyo o hindi kayo pamilyar. Ang mga salitang ito ay panalangin, silid-aralan, pinuno, klase, komento. Narito ang ilan sa mga larawan na makakatulong sa atin na maunawaan ang kahulugan ng mga salita. Kapag tayo ay nagdarasal, mayroon tayong sinasabi na panalangin. Sino sa inyo ang makapagbibigay ng halimbawa ng isang maikling panalangin? Alam ba ninyo kung ano ang lugar na ito? Tama, ito ay silid-aralan. Ano ang ginagawa ng bata sa harapan ng klase? Saan ninyo makikita ang ganitong sitwasyon o eksena? Babasahin ko ang kanilang usapan. Sabi ng mag-aaral, nakakuha po ako ng mataas na score sa pagsusulit. Sabi naman ng guro, magaling dahil nag-aral ka ng mabuti. Ang sinabi ng guro ay komento niya sa sinabi ng mag-aaral. Pag-aralan natin ang unang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng bata? Tama, ang mga bata sa larawan ay nagdarasal. Bakit tayo nagdarasal? Ang panalangin ay ang dasal na sinasabi sa Diyos. Mayroong iba't ibang laman ang mga panalangin ng mga tao ayon sa iba-ibang paniniwala. Ikalawang larawan. Sino sa inyo ang mayroong orasan sa bahay? Ang
Ang orasan ay nilalagay sa bahay upang makita ng lahat ang oras. Ang relo ay isinusuot sa kamay upang makita ng tao ang oras kahit saang lugar. Ang relo ay may mahaba at maiksing kamay. Ang mahabang kamay ay para sa minuto at ang maiksing kamay ay para sa oras. Ang isang ikot ng orasan ay 1 oras at ito ay mayroong 60 minuto. Ikatlong larawan. Ano ang masasabi ninyo sa larawan? Ang nasa larawan ay isang magsasaka na nagtatanim sa bukid. Paano ninyo ilalarawan ang magsasaka? Ang magsasaka ay tila hindi napapagod, masigasig siyang nagtatanim. Ang taong masigasig ay labis ang kasipagan. Ika-4 na larawan. Ano ang ginagawa ng lalaki? Ang lalaki sa larawan ay nagkukumpuni ng sirang gamit. Madali ba ang mag-ayos ng mga sirang gamit? Ang taong mahaba ang pasensya sa paggawa ng isang bagay na mahirap na gawain ay matatawag nating matyaga. Ika-5 larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama, mga batang tumatawid. Ang bata ay tumatawid sa pedestrian lane o sa tamang tawiran. Bakit niya ito ginagawa? Ano ang posibleng mangyari kung hindi siya tatawid sa tamang tawiran? Ang posibleng mangyari kapag hindi ka tumawid sa tamang tawiran ay maaari kang mapahamak. Kaya dapat tumawid sa tamang tawiran, gaya ng pedestrian lane. Bago ko basahin ng kwento, tandaan ninyo na makinig ng mabuti. Tandaan din ang mga bahagi ng kwento na makakatulong sa inyo upang mas maunawaan ito at masagutan ang mga gawain. Pagbasa ng kwento. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay Ang Panalangin ni Farah. Tuwing umaga ay sinisimula ng klase sa isang panalangin. Isang pinuno ang nakatalaga para sa panalangin sa silid-aralan. Ang mga mag-aaral ay makikinig at susunod sa pinuno. Magbibigay ang guro ng komento sa naging pagdarasal ng pinuno. Biyernes, ng araw na yon ay si Cedro. Maayos na nakapagdasal si Cedro. Sa Lunes ay si Queenie ang napili na magdasal. Martes ang araw para kay Vanessa. Miyerkules ang kay Zara. Huwebes ang kay Jack at Biyernes para kay Farah. Sabik na si Farah sa araw ng Biyernes. Inihanda na niya at inensayo ang 3 minuto niyang panalangin. Ipagdadasal niya ang kaligtasan ng pamilya, mga kamag-anak, mga tao sa paaralan at buong pamayanan. Sa araw ng kanyang pagdarasal ay narinig niyang nag-uusap sina Cedro at Queenie. Ilang minuto ang dasal kung pagsama-samahin natin ang Lunes hanggang Martes? Tanong ni Cedro. Sa tingin ko ay dapat sabihin na 3 dagdagan ng 3 ay 6, sagot ni Queenie. Magpapatuloy pa silang magbilang, subalit pumunta na si Farah sa gitna at sinimulan ang dasal. Inabot lamang ng 2 minuto ang dasal niya. Pagkatapos ng dasal ni Farah, ay nagsalita muli si Cedro. Kung 3 minuto ang dasal ni Vanessa at 2 minuto lang ang dasal ni Farah, ilang minuto lahat ito? Matiyagang sumagot si Queenie. Sa tingin ko, ang 3 minuto ni Vanessa at 2 minuto ni Farah ay 5. Natuwa si Farah sa sigasig ni Cedro, subalit mas labis ang kanyang galak na makapagdasal ng maayos at walang mali. Naging masaya si Farah sa buong araw na iyon. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ano ang palaging ginagawa ng mga bata bago magsimula ang araw? Tama! Tuwing umaga ay sinisimulan ang klase sa isang panalangin. Sino-sino ang mga batang nagdarasal? Tama!
Ang mga batang nagdarasal ay sina Queenie, Vanessa, Zara, Jack at Farah. Ano ang laman ng panalangin ni Farah? Tama! Ipinagdadasal niya ang kaligtasan ng pamilya, mga kamag-anak, mga tao sa paaralan at buong pamayanan. Bakit humanga si Farah sa kaklase? Tama! Humanga si Farah dahil sa sigasig ni Cedro na malaman ang kabuoang bilang ng minuto ng dasal ng mga kaklase niya. Ano ang nagpasaya kay Farah? Tama! Labis ang galak niya na makapagdasal ng maayos at walang mali, kaya naging masaya si Farah sa buong araw na iyon. Ngayon na nabasa na natin ang kwento, balikan natin ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng pagsagot sa mga sumusunod na tanong. Sino ang pangunahing tauhan? Tama! Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si Farah. Ano ang kanyang kinapapanabikang gawin? Tama! Ang kinapapanabikan niyang gawin ay ang pagdadasal. Ano ang mga bagay na nakita at nagawa niya bago ang bagay na kanyang kinapapanabikan? Tama! Inihanda niya at inensayo ang 3 minuto niyang panalangin. Narinig rin niyang nag-uusap si Cedro at Queenie tungkol sa bilang ng minuto ng pananalangin. Ano ang naramdaman niya sa katapusan ng kwento? Tama! Naging masaya si Farah sa buong araw na iyon. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay Farah. Ang pangalan na ito ay nagsisimula sa titik F. Ang titik F ay may tunog na F at isinusulat sa ganitong paraan. Ang pagsulat ng malaking titik F ay mula sa itaas na guhit, magsulat ng tuwid na linya pababa. At magsulat naman ng pahigang linya sa itaas na guhit ng papel mula pakaliwa pa kanan. At sa gitnang guhit naman o sa pulang linya ay magsulat ng pahigang linya. Ang pagsulat naman ng maliit na titik F ay gagawa kayo mula sa itaas ng pakurbang linya at tuloy-tuloy ito papunta sa ibabang linya. Sa gitna ay susulat kayo ng pahigang linya. Sino-sino ang mga batang nabanggit sa kwento? Alalahanin natin sila ayon sa araw kung kailan sila nanalangin. Isulat ang kanilang pangalan sa chart. Araw ng Lunes, ang nanalangin ay si Queenie. Araw ng Martes, ang nanalangin ay si Vanessa. Miyerkules naman, si Zara. Huwebes, si Jack. At Biyernes, si Farah. Ano ang panimulang tunog ng bawat pangalan ng mga bata? Queenie. Ito ay nagsisimula sa titik Q. Vanessa. Nagsisimula naman ito sa titik V. Cedro. Nagsisimula ito sa titik C. Farah. Nagsisimula ito sa titik F. Zara. Nagsisimula ito sa titik Z. Ihiwalay ang panimulang titik ng bawat salita at isulat ang wastong pagsulat ng malaki at maliit na titik. Queenie. Ang unang letra ay titik Q. Ito ay may tunog na Q. 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 Vanessa. Ang unang letra ay titik V. Ito ay may tunog na V. 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 Farah. Ang unang letra ay titik F. Ito ay may tunog na F. 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 Zara. Ang unang letra ay Z. Ito ay may tunog na Z. Z. Z.
Mula sa ating kwento ay mababasa ang mga sumusunod na salita. Tahanan, paaralan, araw, dasal, tatlo. Sa pagbasa ng bawat salita ay tunugin ninyo ang unang titik sa bawat salita. Tukuyin din kung ilang pantig ang bawat salita. Tahanan. Ang tahanan ay nagsisimula sa titik T. Ang tunog ng titik T ay T, T, T. Ngayon naman, ipantig natin ang salitang ito. Ta, ha, nan. Ang bilang ng pantig ay 1, 2, 3. Tatlong pantig. Paaralan. Ang salitang ito ay nagsisimula sa titik P. Ang tunog ng titik P ay P, P, P. Ngayon naman, ipantig natin ang salitang ito. Pa-a-ra-lan. Ang bilang ng pantig ay 1, 2, 3, 4. 4 na pantig. Araw. Ang salitang araw ay nagsisimula sa titik A at ito ay may tunog na A. Ipantig natin ang salitang araw. Raw. Ang bilang ng pantig ay 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Dasal. Ang dasal ay nagsisimula sa titik D. Ang tunog ng titik D ay D, D, D. Ngayon naman, ipantig natin ang salitang ito. Da-sal. Ang bilang ng pantig ay 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Tatlo. Ang salitang tatlo ay nagsisimula sa titik T. Ito ay may tunog na T, T, T. Ngayon naman ay ipantig natin ang salitang ito. Tatlo. Ang bilang ng pantig ay 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Mula sa ating talaan, narito ang mga salita na mayroong 2 pantig. Bumuo ng mga bagong salita mula sa pagsasama ng mga pantig. Maaari tayong makabuo ng mga salita na hindi totoong salita. Gagawin natin ito upang masiguro na nababasa ninyo ng husto ang mga salita. Narito ang mga salitang may 2 pantig. Sabik. Ang pantig nito ay sa bik. Sumunod na salita ay araw. Ang pantig nito ay a-raw. Sumunod, dasal. Ang pantig nito ay da-sal. Sumunod na salita ay tatlo. Ang pantig nito ay tat-lo. Ngayon naman ay pagsamahin ninyo ang D at bilang 1. Kung pagsasamahin natin ang D na ang pantig ay tat at sa bilang 1 ay ang pantig ay bik, ito ay tatbik. Ito ay hindi totoong salita. Basahin nyo lamang ito. Tatbik. Sumunod, pagsamahin ang nasa titik B, ang pantig ay A, at nasa bilang 2, ang pantig ay raw. Ano ang mabubuong salita? Tama. Ang nabuong salita ay a-raw. Sumunod, pagsamahin naman ang pantig sa titik C at ang pantig sa pang-4 na bilang. Sa titik C, ang pantig ay da at sa bilang 4, ang pantig ay lo. Kapag pinagsama, ang mabubuong salita ay dalo. At pagsamahin ang titik D na may pantig na tat at pangatlong bilang na may pantig na sal. Ano kaya ang mabubuong salita? Tama. Ang nabuong salita ay tatsal.
ito ay hindi totoong salita. Basahin niyo lamang. Ang mga totoong salita ay ang araw at dalo. Subukan naman nating palitan ng titik ang mga salitang araw, tatlo, minuto, kagubatan, dasal. Palitan natin ng tunog na ang unang tunog sa araw. Ano ang bagong salita? Ang unang tunog sa salitang araw ay A o A. Kapag pinalitan natin ito ng tunog na ang mabubuong salita ay eraw. Ang salitang ito ay hindi totoong salita. Basahin niyo lamang. Ngayon naman ay palitan natin ng B ang ikatlong titik sa tatlo. Ang ikatlong titik ay letter T at ang huling titik nito ng letter A. Ang huling titik sa salitang ito ay O. Ano ang bagong salita? Tama! Ang bagong salita ay tabla. Pinalitan natin ang pangatlo ng titik B at ang huling letra ay titik A. Kaya ang bagong salita ay tabla. Ngayon naman, palitan ang ikalawa at ikaapat na titik sa minuto ng titik A at ang ikalimang titik ng titik L. Ano ang bagong salita? Ang ikalawa ay titik I at ang ikaapat ay titik U. Papalitan natin ito ng A. At ang ikalimang titik ay titik T. Palitan naman natin ito ng titik L. Ano kaya ang bagong salita? Tama! Ang bagong salita ay manalo. Palitan natin ang ikatlong titik sa kagubatan ng titik L, ang ikaapat ng titik B, at ang ikalima ng titik O. Alisin ang ika-6 hanggang sa ika-9 na titik. Ano ang bagong salita? Ang ikatlo ay titik G, palitan ng L. Ang ika-4 ay titik U, palitan ng B. Ang ika-5 ay titik B, palitan ng O. At tanggalin ang ika-6 hanggang ika-9 na titik. Ang bagong salita na nabuo ay kalbo. Balikan natin ang talaan ng inyong mga salita. Kagubatan, hayop, maiksi, napili, sabik, halaman, araw, dasal, tatlo. Alin sa mga ito ang nagsasaad o nagpapakita ng kilos? Tama! Sa ating talaan, ang tanging salita na nagsasaad ng kilos ay ang salitang napili. Ito ay nagsasaad ng kilos. Subukan nating mag-ugnay ng mga salitang kilos sa ibang salita sa ating talaan. Ano-ano ang mga naiisip ninyong mga salitang kilos? Itatala ko ang mga ito sa chart. Ang salitang kilos na maaari nating iugnay sa salitang kagubatan ay magtanim. Maaari tayong magtanim sa kagubatan. Ang salitang kilos naman na maaaring iugnay sa hayop ay mag-alaga. Tayo ay mag-alaga ng hayop. Ang salitang kilos naman na maaaring iugnay sa maiksi ay matulog. Si Ana ay maiksi matulog. Ang salitang kilos naman na maaaring iugnay sa salitang sabik ay kumain. Halimbawa, palagi akong sabik kumain. Ang salitang kilos naman na maaari nating iugnay sa salitang halaman ay magdilig. Halimbawa, magdilig ka ng halaman. Ang salitang kilos naman na maaari nating iugnay sa salitang dasal ay lumuhod. Halimbawa, siya ay lumuluhod kapag nagdadasal. Ang salitang kilos naman na maaari nating iugnay sa salitang tatlo ay tumalon. Halimbawa, tumalon ng 3 beses. Sa nakaraang bahagi ng ating aralin ay natutunan mo na magbasa ng mga salita mula sa kwento, magpantig ng mga salita, magpalit ng mga tunog sa salita upang makabuo ng bagong salita.
Natukoy ninyo na rin ang mga salitang nagsasaad ng kilos o pandiwa. Balikan natin ang bahagi ng kwento kung saan nagtatanong ang batang si Cedro kay Queenie ng mga minuto. Sa kanyang unang tanong, inalam niya kung ilang minuto ang pagsasama ng haba ng dasal ng Lunes at Martes. Itinuro ni Queenie ang pagdadagdag kay Cedro. Gaya ng 3, dagdagan ng 3, ito ay 6, o 3 plus 3 equals 6. Maaari din itong isulat ng patayo. Gaya nito, 3 plus 3 equals 6. Ang pagdadagdag ay isa ring kilos. Ang pagbibilang at pagtatanong ay ilan din sa mga kilos. Sa huli, sinabi ni Queenie na mas marami pang matututunan si Cedro sa paaralan. Balikan natin ang mga lugar sa paaralan. Ano-ano ang mga ito? Ang mga ito ay silid-aralan, silid-aklatan, palaruan, palikuran, opisina ng punong guro, at opisina ng mga guro. Bilangin natin ang pantig sa bawat salita. Tukuyin natin ang panimulang tunog ng bawat salita. Itatala natin ang mga kilos na maaring maiugnay sa bawat salita na nasa talaan. Ang salitang silid-aralan ay nagsisimula sa titik S na may tunog na S. Ang bilang ng pantig nito ay si-lid-a-ra-lan. Ito ay may 5 pantig. Ang salitang kilos na maaari nating iugnay ay makinig. Makinig sa loob ng silid-aralan. Ang unang tunog naman sa salitang silid-aklatan ay S. Ang pantig nito ay si-lid-ak-kla-tan. Ito ay may 5 pantig. Ang salitang kilos na maaaring iugnay ay magbasa. Magbasa sa silid-aklatan. Ang unang tunog ng salitang palaruan ay P. Ang pantig nito ay pa-la-ru-an. Ito ay may 4 na pantig. Ang salitang kilos na maaaring iugnay ay maglaro. Maglaro sa palaruan. Ang unang tunog naman ng salitang palikuran ay P. Ang pantig nito ay pa-li-ku-ran. Ito ay may 4 na pantig. Ang salitang kilos na maaaring iugnay ay maghugas. Maghugas ng kamay sa palikuran. Ang unang tunog naman ng salitang opisina, gaya ng opisina ng punong guro at opisina ng mga guro, ay O. Ang salitang kilos na maaari nating iugnay sa salitang opisina ng punong guro ay magpulong. Magpulong tayo sa opisina ng punong guro. At ang salitang kilos na maaari nating iugnay sa salitang opisina ng mga guro ay maghanda. Maghanda sa opisina ng mga guro. May mga bagay tayo na maaaring gawin sa iba't ibang bahagi ng paaralan. Ang mga ito ay tinatawag nating salitang kilos o pandiwa. Para sa gawaing ito, buuin ang mga pangungusap batay sa inyong mga natutunan. Ang mga salita ay binubuo ng mga titik. Ang mga titik ay mayroong iba't ibang tunog. Ang bawat salita ay mahahati natin sa mga pantig. Ang pagpapalit-palit ng mga tunog sa salita ay nakakagawa ng bagong salita. Ang mga salita na nagsasaad ng kilos ay tinatawag na pandiwa. Mula sa inyong mga natutunan, iguhit ninyo ang inyong silid-aralan. Magtala kayo ng 5 kilos na nangyayari sa silid-aralan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!
Thanks for watching!